Sa talumpati naman ni Pangulong Duterte, noong bumisita siya kahapon sa mga nasalanta ng bagyong Nina sa Pili, Camarines Sur, sinabi niyang may 1 bilyong pisong pondo para sa mga biktima ng kalamidad. Pagtitiyak ng Pangulo para sa mga biktima ng naturang pondo at hindi mapupunta sa mga kurakot. 1 billion standby sa calamity. Meron man talaga yan. Inbain nyo yan. Tsaka walang korupsyon yan. Mag-corrupt dito, pagka kinurap mo yan kung sinong sunduin kita ng helicopter, papuntang Manila, tatapon kita sa labas. Pangulong Rodrigo Duterte muling nagbabala sa mga opisyal ng gobyerno na masasangkot sa katiwalian at iligal na droga. Si Lala Babilonia sa detalye. Ng mga opisyal ng barangay sa lungsod ng Davao para sa isang Christmas gathering kasama si Pangulong Rodrigo Duterte. Dito nagbabala ang Pangulo sa mga barangay captain at kagawad na wag silang masasangkot sa kahit na anong uri ng korupsyon at iligal na droga. Dahil pag nangyari ito, mismong siya umano ang sisibak sa kanila sa pwesto. Kagaya ng nangyari sa 2 opisyal ng Bureau of Immigration na umanay nasangkot sa katiwalian. I said, Mayor here, alam ninyo. Ayaw ko yung gano'n. Drugs, because I do not want my country to go to the dogs and I'm trying to preserve the next generation. Samantala, good news naman ang natanggap ng mga naturang barangay official. Nangako kasi ang Pangulo na mabibigyan sila ng Christmas bonus galing pa sa kanyang campaign fund noong nakaraang eleksyon. 10,000 piso ang matatanggap ng mga barangay captain habang ang mga barangay kagawad naman ay makakakuha ng 3,000 piso bawat isa. Bukod dyan, binigyan din ng grocery items ang mga opisyal ng barangay bilang pamasko ng Pangulo sa kanila. Mahigit 100 barangay kapitan at mahigit naman 1,000 barangay kagawad ang dumalo sa nasabing Christmas gathering na idinao sa Almendras Gym ng Davao City. Para sa PTV News, Lala Babilonia. Namigay po ng libo-libong pisong cash gift si Pangulong Duterte sa mga opisyal ng barangay sa Davao City mula raw ito sa perang bigay sa kanyang kampanya noong eleksyon. Ayon po sa Pangulo, wala siyang nilalabag dahil hindi ito galing sa kaban ng bayan. Pero ano nga ba ang sinasabi sa batas? Yan po ang tinutukan ni Von Aquino. Sa pagharap ni Pangulong Rodrigo Duterte sa mga opisyal ng barangay ng Davao City kagabi, magandang balita ang kanyang hatid. 10,000 peso cash gift ang bigay niya sa mahigit 164 na barangay captain ng lungsod, habang 3,000 pesos at gift packs naman para sa mahigit 1,000 barangay kagawad. 10,000 ang barangay captain. Ang mga kagawad, 3,000. Ayon kay Duterte, galing ang ipinamigay niya sa perang ibinigay sa kanya ng isang politiko nung panahon ng kampanya. Isinosoli daw niya dapat ang pera pero di raw ito tinanggap ng politikong donor. Kaya itinago muna niya. Ito raw ang ipinamigay niya sa mga barangay officials ng Davao. Ang iba binigay daw sa ilang ospital sa Davao. Sa ilalim ng Omnibus Election Code, kailangang ideklara lahat ng campaign donation na natanggap ng kandidato at lahat ng kanilang ginastos sa Statement of Election Contributions and Expenditure o SOSE. Pero sabi ni Duterte, hindi niya ito idineklara dahil hindi naman daw niya ito tinanggap. Wa na ko gi-report nga contribution because I did not accept it. Karon, amigo na nako ang bana, dili itong anak. Iyon siya nga, sabi ng father-in-law ko, ikaw na ang bahala niyan. Walang sinasabi ang Omnibus Election Code kung ano ang dapat gawin sa sobrang campaign contribution sa mga kandidato. Sa ilalim ng Revenue Regulation ng Bureau of Internal Revenue o BIR, ang mga campaign contribution na hindi nagamit ay itinuturing na income o kita ng kandidato. Kaya dapat patawan ng income tax at ideklara sa income tax return para sa taong yun. Ang sabi ni Duterte, bukod sa di niya idineklara sa kanyang SOSE ang di nagamit na campaign donation, hindi rin daw niya income o kita ito. May hanggang April 15, 2017 pa naman si Duterte para isama ito sa isusumite niyang ITR para sa taong 2016. Di po na ako na ibutang sa akong income. Kay dili ko na income, gigunitan ko lang na in trust. Eventually, ako'y nagbuot o asan ako ihatag. So it is not income on my part
So, hindi ko pera yan. Marami akong na hinawakan na yung iba sinauli ko, tinanggap nila, yung iba hindi. So, I'm just making public what is really the truth. Para wala ko'y taguon. Naniniwala rin ang Pangulo na hindi matuturing na graft o corruption ang pamimigay ng sobrang campaign donation niya dahil di raw galing sa kaba ng bayan ng pera. This is not the money of government. It is money given to me which I tried to return po dawata. So, then ingon sila nga, imo na lang na for charitable or whatever. So, ako na lang nang ihatag sa inyo. Some of the money, ihatag na ako sa mga, gigasto na ako sa mga, hatag ko sa mga ospital. Tanan, ito Presidente. Sana, unya hatag po ko almost all, unya kaning inyo, nag-reserve bagyo ko because, you know, I could not have been mayor o wala po mutabang sa ako. Ayaw magkomento ni COMELEC Chairman Andres Bautista ukol dito. Mula rito sa Davao City, Von Aquino, Nakatutok, 24 Oras. Tiwala ang Malacanang na mahihirapan ang sinumang nagpaplano na mapatalsik sa pwesto si Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Pelia, nananatiling mataas ang kumpiyansa ng mga Pilipino sa Pangulo. Nagbabalik si Rocky Ignacio. Sa pagpasok ng bagong taong 2017, nais si Pangulong Rodrigo Duterte na umiro sa lahat ng mga Pilipino ang kapanatagan at matulungin sa kapwa. He wants peace on earth, goodwill to all men. Sinabi ito ng palasyo sa harap ng report na may grupong kumikilos para mapatalsik sa pwesto si Pangulong Duterte. Lumutang ang report na may blueprint na gawa umano ni dating U.S. Ambassador to the Philippines, Philip Goldberg, para ibaksak ang Duterte administration. Mahigpit naman itong itinanggi ng U.S. Department. Bagamat walang opisyal na impormasyon, natatanggap ang palasyo sa nasabing report, kumbinsido ang palasyo na mahihirapan ang sino man nagpaplano na gawin ito. Itinuring ng Majority President si Pangulong Duterte dahil sa 6 na milyong agwat sa kalaban o halalan. Bukod pa dito ang pananatiling mataas sa kumpiyansa ng mga Pilipino sa Pangulo. However, we have not received any news from the State Department apparently. As far as I know, as far as I've been informed, the State Department has denied anything of this sort and has denied participation of anything of this sort. However, as we can all see, the President continues to enjoy the trust of the people, and the people on the ground apparently appreciate what he's doing. So, again, let me just say that according to the article, whoever attempts this will find it difficult. Batay sa report, nais umano maalis si Pangulong Duterte sa pwesto dahil sa matatag na independent foreign policy at pagkiling sa Russia at China. Matatandaan na nagiging bahagi ng talumpati ng Pangulo ang pagkadismaya sa Amerika dahil sa umano'y pagkwestiyon sa kampanya kontra ilegal na droga ng Pilipinas at umano'y grupong dilawan na nais siyang patalsikin sa pwesto. Para sa PTV News, Rocky Ignacio. Sa ibang balita, sinampahan ng reklamo sa Department of Justice o DOJ ang Chinese gambling tycoon na si Jack Lam dahil umano sa paggamit nito ng mga dummy sa kanyang kumpanya. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Nahaharap sa kasong paglabag sa anti-dummy law ang Chinese gaming tycoon na si Jack Lam matapos itong sampahan ng reklamo sa Department of Justice. Batay sa inihaing complaint ng Volunteers Against Crime and Corruption o VACC, nilabag umano ni Lam ang Commonwealth Act No. 108 at Presidential Decree 712 dahil sa paggamit nito ng mga dummy sa kanyang Fort Ilocanja Property Holdings and Development Corporation. Dawit din sa reklamo ang umano'y mga dami ni Lam na sina Rosano Nice, Shua Chung, Edgar Lim at Jose Roberto Mumurik. Yan ay style ng mga foreigners. Kukuha ng mga law firms, mga lawyers at sila ang gagamitin na fronta.
Sa ilalim ng anti-dummy law, dapat kontrolado ng mga Pilipino ang isang kumpanya upang makabili ito ng mga lupa at ari-arian sa Pilipinas. Ngunit ayon sa VACC, kontrolado ni Jack Lam ang Fort Ilocanja na ginamit upang makabili o makagamit ng mga ari-arian sa bansa gaya ng Fort Ilocanja Hotel and Resort, Poway Sports Complex at Welex Industries. Yung asset purchase agreement na binili yung Fort Ilocanja from the previous owners, si Mr. Jack Lam lang ang nakapirma. Ibig sabihin may control siya nung lahat ng yon sapagkat siya lang ang nakapirma. Ayon naman kay Justice Secretary Vitaliano Aguirre, isa ang Fort Ilocanja sa agarang ipapasara kasunod ng utos ng Pangulo kahapon na patigilin na ang operasyon ng online gambling sa bansa. With respect to the others who are complying with the backdoor regulations, wala muna silang dapat ikabahala. Nalagay sa kontrobersiya si Jack Lam dahil sa isyu ng panunuhol sa mga opisyal ng Bureau of Immigration upang mapalaya ang nasa 1,400 Chinese nationals na nahuling iligal na nagtatrabaho sa kanyang Fontana Casino sa Clark, Pampanga. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila.